May mga tao na ang bait sa umpisa, lagi kang tinatawagan, lagi kang tinutulungan, para bang ikaw ang pinakamahalagang tao sa mundo. Pero sa likod ng mga ngiting yan, may mas malalim. At ang totoo, hindi natin talaga makikilala ang isang tao hanggang sa dumating ang bagyo. Ang tunay na ugali ng isang tao, hindi lumilitaw sa ginhawa. Hindi mo makikita sa tuwa, sa yaman o sa tagumpay, kundi sa gulo. Sa pagkatalo, sa gutom, sa sakit, doon nagiging malinaw kung sino talaga sila. At kung marunong kang tumingin, may 5 palatandaan na hindi nagsisinungaling. Sa video na to, isa-isa nating bubuksan ang mga sinyalis na yan. Para sa susunod na magpakita sila ng ngiti, alam mong kung totoo o panggulo lang pala. Kaya ngayon simulan na natin. Unang palatandaan, ang pananalita sa gitna ng galit. Anyone can become angry. That is easy, sabi ni Aristotle. But to be angry with the right person, to the right degree at the right time for the right purpose and in the right way, that is not easy. Ang galit ay parang apoy. Kapag kontrolado, nagbibigay liwanag. Pero kapag pinakawalan, sinusunog ang lahat, pati ang sarili mo. Totoo, lahat tayo marunong magalit. Pero ang tunay na tanong, paano tayo nagagalit? Ano ang itsura ng galit mo kapag ikaw ay pinipiga ng sitwasyon? Kapag ang isang tao ay napahiya, nawalan ng respeto o tinamaan ng ego, dito lumalabas ang tunay na anyo niya. Yung iba parang bagyo. Sumisigaw, nagmumura, walang pakialam kung sino ang madadamay. Yung iba naman parang bakal, tahimik pero matibay, hindi nagpapadala sa emosyon. Sabi ni Epictetus, if someone succeeds in provoking you, realize that your mind is complicit in the provocation. Ibig sabihin, kung may nagawa silang ikinagalit mo, hindi ang kilos nila ang tunay na problema. Ikaw mismo ang nagbigay ng pahintulot na maghari ang galit sa isip mo. Tingnan mo ang pananalita ng tao sa gitna ng init ng ulo. May mga salitang hindi mo na mababawi kapag binitawan mo na. Ang dila, sabi nga ni Seneca, ay parang matalim na tabak. Minsang kumawala, puputol ng tulay na hindi mo na kayang buuin. Isipin mo to, may 2 tao. Parehong nawalan ng trabaho sa isang araw. Yung una sumigaw, sinisi ang lahat at pinalayas ang asawa sa bahay. Yung pangalawa tumahimik, huminga ng malalim at nagsimulang mag-isip ng susunod na hakbang. Pareho silang galit. Pero isa, inalipin ng galit. Yung isa, ginamit ang galit bilang gasolina para kumilos ng tama. Kung gusto mong makita ang tunay na ugali ng isang tao, huwag mo lang silang panoorin kapag masaya sila. Tingnan mo sila kapag galit sila. Nagwawala ba sila at nananakit ng iba? O kaya ba nilang maging mahinahon kahit lumiliyab ang dibdib nila sa loob? Ang taong mapagpakumbaba, kahit galit hindi nagwawala. Hindi dahil hindi nila nararamdaman ang apoy ng emosyon, kundi dahil kaya nilang hawakan ang apoy na yun nang hindi sila nasusunog. Pangalawang palatandaan, reaksyon sa kabiguan. Pangalawa, paano sila nagre-react kapag natalo? Madaling maging mabait kapag panalo ka, kapag may pera ka, kapag ikaw ang pinupuri ng lahat, kapag nakikita mo ang sarili mo sa taas. Pero ang kabaitan at karakter ng tao ay hindi sinusukat sa panahon ng tagumpay. Ito ay tunay na nasusubok sa oras ng pagkatalo, sa oras ng hiya, sa mga sandaling tila lahat ay bumabaliktad sa kanila. Seneca once wrote, "No man is more unhappy than he who never faces adversity, for he is not permitted to prove himself." Kung hindi mo pa naranasan ang kabiguan, hindi mo pa lubos na kilala ang sarili mo, at hindi mo rin lubos na kilala ang iba. Ang kabiguan ay parang ilawan sa gitna ng gabi. Binubuksan nito ang mga bahaging matagal nang nakatago. Sa bawat pagkatalo, bawat rejection, bawat pagsubok na hindi mo inasahan, doon mo makikita kung sino ang marunong tumanggap at sino ang hindi. Tingnan mo ang reaksyon ng isang tao kapag hindi siya napili. Kapag nauna siyang nag-apply pero iba ang nakuha, kapag mas mahusay siya pero na-overlook, may ilan na magwawala, maninira, gagawa ng chismis para bumagsak ang iba. May ilan na biglang mawawala, tatakbo palayo sa laban, magtatago sa likod ng mga dahilan. At may ilan, kakaunti lang, ang tatanggap, tatahimik at muling babangon. Ito ang kaibahan. Ang unang dalawa, alipin ng emosyon. Pero ang pangatlo, siya ang nagmamay-ari ng sarili niyang isip. Hindi niya hinahayaan na ang kabiguan ang magdikta kung paano siya kikilos. Sabi ni Marcus Aurelius, "When you arise in the morning, think of what a precious privilege it is to be alive and to breathe, to think, to enjoy, to love." Sa bawat pagkatalo,
May pagkakataon kang ipakita na buhay ka pa rin at na hindi ka natutukoy ng resulta kundi ng reaksyon mo rito. Isipin mo ito. Dalawang atleta ang nagkakalaban sa isang paligsahan. Pareho silang mahusay. Pareho silang nagsanay. Ngunit isa lang ang panalo. Pagkatapos ng laban, ang isa ay sumigaw at sinisisi ang referee, ang sistema, ang lahat, maliban sa sarili niya. Yung isa naman tinanggap ang pagkatalo, nakipagkamay, ngumiti kahit masakit, at bumalik sa ensayo ng may mas matibay na determinasyon. Sino ang tunay na malakas sa kanilang dalawa? Hindi ang nanalo sa araw na iyon, kundi ang taong hindi pinabayaan ang sarili niyang pagkatao na gumuho kahit natalo siya. Kaya tandaan mo ito, kapag gusto mong makita ang tunay na ugali ng tao, huwag mo lang siyang panoorin sa oras ng tagumpay. Obserbahan mo siya sa oras na bumagsak ang mundo sa balikat niya. Tingnan mo kung paano siya naglalakad pagkatapos niyang matalo. Matindig pa rin ba ang likod niya? O nakayuko puno ng galit at walang ibang iniisip kundi paghihiganti? Ang dangal ng tao ay hindi nakikita sa sandaling siya ay pinapalakpakan. Nakikita ito sa sandaling wala nang pumapalakpak. At siya ay nag-iisa. Doon lumilitaw kung sino ang may tunay na tibay. Dahil ang tunay na dangal ay hindi galing sa panalo, kundi sa kakayahang tumanggap ng pagkatalo na may dignidad. Pangatlong palatandaan, pagtrato sa mga walang maibibigay. Ikaw ba'y mabait sa waiter, sa janitor, sa tricycle driver, sa taong nagwawalis sa kalsada? O bait lang kapag may koneksyon? Ito ang tanong na madalas nating iwasan kasi madaling nangumiti sa boss, madaling bumati sa taong may hawak ng kapangyarihan, madaling makipagkamay sa mga makapangyarihan at sikat, pero paano kapag wala silang maibabalik sa iyo? Marcus Aurelius once said, "How you can tell the character of a man by how he treats those who can do nothing for him." Isang payak pero matalim na paalala. Ang totoong ugali ng isang tao ay hindi nakikita sa harap ng hari, kundi sa tabi ng alipin. Sa lipunan ngayon, laganap ang tinatawag na transactional kindness, kabaitan na may kapalit. Magpapakita ng malasakit kung may benepisyo, ngunit kapag wala ka ng silbi, wala ka na ring halaga sa kanila. Subukan mong obserbahan. May mga taong nakangiti sa CEO pero hindi man lang makatingin sa mata ng janitor. Yung mga bumabati ng may galang sa may-ari ng kumpanya pero sumisigaw sa security guard. Yung iba, parang lumalaki ang tingin sa sarili kapag may kasama silang itinuturing nilang mababa. Ngunit ang stoic na pananaw ay malinaw. Lahat ng tao ay kapantay. Sa mga mata ng pilosopo, ang emperador at ang alipin ay parehong mortal. Parehong kinakain ng oras, parehong haharap sa kamatayan. Sabi nga ni Seneca, "We are all fellow passengers on the same ship and share the same fate." Kung naiintindihan mo ito, paano ka pa manghihiya ng iba dahil lang sa estado nila sa lipunan? Ang taong may tunay na kabutihan, hindi pumipili. Bata man o matanda, mayaman man o mahirap, makapangyarihan man o wala, pantay ang turing niya. Hindi niya kailangang magpakitang tao. Isipin mo ang dalawang eksena. Una, ang isang negosyanteng nakangiti habang kausap ang mayor sa isang handaan. Pero nang humingi ng tubig ang waiter, tinapunan niya lang ng tingin at tinalikuran. Ikalawa, isang lalaking tahimik na lumapit sa parehong waiter, ngumiti at nagpasalamat na parang kaibigan. Alin sa dalawa ang mas tunay? Kung gusto mong makita ang ugali ng tao, huwag mo lang tingnan kung paano siya makitungo sa mga nasa taas. Obserbahan mo kung paano siya makitungo sa mga taong hindi niya kailangan. Tandaan mo, ang stoic na pamumuhay ay hindi lang paghawak sa sariling emosyon. Ito rin ay ang pagkilala na ang dignidad ay pantay sa lahat. Kaya ang taong tunay na marangal ay mabuti hindi dahil may nanonood, kundi dahil iyon ang tamang gawin. Hindi niya kailangang purihin. Hindi niya kailangan ng kapalit. Ginagawa niya ito dahil alam niyang ang kabutihan ay hindi transaksyon kundi prinsipyo. At sa huli, makikita mo ang pagkakaiba. Ang taong mapagkunwari, mabait lang kapag may silbi ka. Pero ang taong tunay, mabuti siya kahit hindi ka makaganti. Dahil para sa kanya, ang kabutihan ay hindi paraan para umangat. Ito ang mismong dahilan kung bakit siya hindi bumabagsak. Ika-4 na palatandaan, pagpili sa harap ng tukso. Hindi mo makikilala ang lakas ng loob sa taas ng sigaw ng isang tao. Hindi rin ito nasusukat sa dami ng tagumpay na ipinapakita niya. Makikita mo ang tunay na lakas sa katahimikan ng pagtanggi, sa mga desisyong walang nakakakita, sa mga oras na kaya niyang suwayin
ang tawag ng tukso. Sa panahon ngayon, tukso ang kalaban ng lahat. Tukso ng kapangyarihan, tukso ng pera, tukso ng laman, at sa bawat isa, nasusubok ang gulugod ng pagkatao. Maraming tao ang matino, hanggat walang nag-aalok sa kanila ng shortcut, hanggat walang pabor na pwedeng makuha kapalit ng kanilang prinsipyo. Pero sa sandaling dumating ang alok na yon, biglang nawawala ang integridad na ipinagmamalaki nila. Ryan Holiday once wrote, "The Stoic doesn't seek out hardship, but they are not afraid to look it in the eye when it comes. What matters is whether you betray your values." Hindi hinahanap ng Stoic ang tukso, pero kapag dumating ito, hindi siya tumatakbo. Tinitingnan niya ito ng diretso at sinasabi, hindi ito ang magdidikta kung sino ako. Isipin mo ito, isang opisyal na kayang kumuha ng pera sa kaban ng bayan ng walang makakaalam. Isang empleyado na pwedeng magpalsipika ng report para umangat sa posisyon. Isang tao na may pagkakataon na manloko ng kaibigan pero alam niyang walang makakadiskubre. Sa mga sandaling iyon walang hukuman, walang kamera, walang makakapansin. At doon lalabas kung sino ka talaga. Ang taong mahina gagamitin ang pagkakataon. Ang taong marangal tatanggi, kahit alam niyang walang papuri na matatanggap. Sabi ni Epictetus, "It is impossible for a man to learn what he thinks he already knows." Kapag naniniwala kang hindi ka tinitingnan, doon mo makikita kung gaano ka talaga kalakas. Kasi ang tunay na karakter ay hindi nakikita sa harap ng iba, kundi sa mga desisyong ginagawa mo sa dilim. Ang tukso ay parang apoy. Kapag lumapit ka, masusunog ka. Kapag lumayo ka, malamig pero ligtas ka. Ang mahirap ay manatili sa gitna. Nararamdaman ang init pero marunong magtimpi. Ang taong may backbone, may linya na hindi niya tatawirin. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil alam niyang sa sandaling tawirin niya ito, hindi na siya makakabalik. Tingnan mo ito sa totoong buhay. May mga taong tahimik na nagbabalik ng sobrang sukli sa tindahan kahit walang makakapansin. May mga taong marunong magsabi ng hindi sa kasalanan kahit madaling o ang sagot. At may mga taong kahit kaya nilang manlamang, pinipili pa ring magpakumbaba. Hindi sila perpekto, hindi sila banal, pero mayroon silang matibay na haliging pinanghahawakan na mas mahalaga ang paninindigan kaysa sa panandali ang pakinabang. Ang Stoic na prinsipyo ay malinaw. Ang kayamanan, kapangyarihan at taliw ay panandalian lamang, pero ang dangal na sinira mo para makuha ang mga ito, hindi mo na mababalik. Kaya pagmasdan mo, ang isang tao na kayang tanggihan ng tukso kahit walang makakita, iyan ang taong may tunay na lakas. Dahil sa mundong puno ng kaplastikan at kompromiso, ang tahimik na hindi ay mas malakas pa kaysa sa libong oo na walang laman. Ikalimang palatandaan kung paano sila naglalakad mag-isa, huwag kang palinlang sa mga status update, sa mga larawan na puno ng filter, sa mga kwento na para lang sa feed ng social media. Dahil ang mundo ngayon ay parang malaking entablado. Lahat may role na ginagampanan, lahat may maskarang suot. Ngunit ang tanong, ano ang ginagawa nila kapag bumaba na ang kurtina? Kapag wala nang nanonood, kapag wala nang audience para palakpakan sila o husgahan sila? Massimo Pigliucci once wrote, "Character is what you do when no one is watching. Reputation is what people think you are. Character is who you really are." Sa mundo ng Stoicism, malinaw ang pagkakaiba. Ang reputasyon ay kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa iyo. Pero ang karakter, iyon ang totoo mong pagkatao, ang bahagi ng sarili mo na walang ibang nakakaalam kundi ikaw. Pagmasdan mo ang tao sa kanyang katahimikan. Ano ang ginagawa niya kapag mag-isa siya? Nag-aaral ba siya kahit walang exam? Nagsasanay ba siya kahit walang laban? Nagpapakabuti ba siya kahit walang kamera? Ang tunay na ugali ng tao ay hindi makikita sa liwanag kundi sa dilim. Sa mga gabing nag-iisa ka sa kwarto, anong iniisip mo? Anong ginagawa mo kapag walang magpupuri o magpupuna? Isipin mo ito, may dalawang empleyado. Pareho silang masipag kapag nandyan ang boss. Pero sa oras ng lunch break, isa sa kanila ang nagkukwentuhan lang at naglilibang. Ang isa naman, tahimik na nag-aaral, nagpapanday ng sarili kahit walang nakakakita. Sino ang may mas malalim na ugali? Sino ang dapat mong pagkatiwalaan? Sa Stoic na pananaw, hindi kailangan ng palakpakan para kumilos ng tama. Ang mabuting tao ay kumikilos ng marangal dahil iyon ang nararapat, hindi dahil may nanonood. Marcus Aurelius wrote in Meditations, "Do not waste time on what others think of you. You have control only over yourself, over your mind, over your virtue."
Ito ang sukatan. Kapag ang isang tao ay disiplinado kahit walang deadline, kapag nagtatrabaho siya kahit walang papuri, kapag marangal pa rin siya kahit walang gantimpala, iyon ang taong may tunay na backbone. Dahil sa katahimikan, walang script, walang props, walang maskara. Sa katahimikan, walang audience na kakampihan ka. Ikaw at ang sarili mong konsensya lang ang naroon. At sa mga sandaling iyon, lumalabas ang totoo mong anyo. Kung paano ka gumalaw kapag mag-isa ka. Iyon ang pinakamalakas na salamin ng pagkatao mo. Kaya tandaan mo ito. Kapag gusto mong makilala ang isang tao, huwag lang sa liwanag mo siya obserbahan. Kilalanin mo siya sa dilim, sa mga panahong walang nakakakita, walang pumapalakpak, at wala siyang inaasahang gantimpala. Doon mo makikita ang linya na naghihiwalay sa mababaw na imahe. At sa matibay na kaluluwa, ang pagtingin sa tunay na ugali ng isang tao, hindi ito para manghusga. Hindi ito para magturo ng mali o magtapon ng paratang. Ginagawa natin ito dahil ang buhay ay masyadong maikli para paligiran ang sarili natin ng mga taong mapanlinlang. Dahil sa oras ng unos, sa gitna ng dilim, doon mo lang malalaman kung sino ang tatayo sa tabi mo at sino ang unang aalis. Ang kakayahan nating kilalanin ang ugali ng iba ay hindi para maging mapait, kundi para maging matalino sa pagpili. Pumili ng mga kaibigan na hindi ka iiwan sa gitna ng bagyo. Pumili ng kapareha na kakapit sa iyo kahit mawalan ka ng lahat. Pumili ng mga kasama na hindi lang nandyan kapag maliwanag, kundi kasama mo rin kapag walang ilaw. Ngunit higit sa lahat, tandaan mo, ang 5 palatandaang ito, hindi lang salamin para sa iba, ito'y salamin din para sa sarili mo. Kaya ngayon, itanong mo ito sa sarili mo, paano ka magsalita kapag galit ka? Hinahayaan mo bang ang dila mo ang sumunog ng tulay na ikaw mismo ang itinayo? O kaya mo bang pigilan ang sarili mo kahit nasusunog ang loob mo? Ano ang reaksyon mo kapag natatalo? Ikaw ba ang taong agad naninisi ng mundo, ng ibang tao ng kapalaran? O tinatanggap mo ba ito bilang pagkakataon para tumibay? Paano mo tinitingnan ang mga walang kaya? May tingin ka bang pababa sa kanila? O kaya mo bang kilalanin na sa huli? Pantay tayong lahat sa lupa at sa alikabok. Marunong ka bang tumanggi kahit may tukso? Kapag may oportunidad na magpakasama ng walang makakaalam, kaya mo bang panindigan ang tama kahit walang gantimpala? Ano ang ginagawa mo kapag walang nakakakita? Ikaw ba'y pareho pa rin ng taong ipinapakita mo sa harap ng iba? O may dalawang bersyon ka ng sarili mo, ang para sa mundo at ang para sa dilim? Sabi ni Marcus Aurelius, "Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one." Huwag mo nang pagtalunan kung sino ang mabuti. Huwag mo nang ipilit kung sino ang tama. Gawin mo na lang. Maging isa ka na lang. Dahil sa stoic na pananaw, hindi mo kontrolado ang ugali ng ibang tao. Hindi mo mapipilit ang mundo na maging tapat, mabuti at marangal. Pero may isa kang hawak, ang sarili mong kilos. Sa panahong puno ng pagkukunwari at ingay, ang pagiging totoo ay isa ng anyo ng tahimik na paghihiganti. Sa mundong ginagabayan ng peke, ang katahimikan at integridad ay nagiging pinakamalakas na sigaw. Kaya bago matapos ang video na ito, tandaan mo, hindi natin kailangan ng mas maraming taong nagsasalita kung sino sila. Kailangan natin ng mas maraming taong tahimik lang na pinapatunayan ito. At kung gusto mong magbago ang mundo, huwag kang magsimula sa iba. Magsimula ka sa sarili mo. Ikaw ang maging taong hinahanap mo. Ikaw ang maging halimbawa na wala nang kailangan pang ipaliwanag. Dahil sa huli, ang tunay na ugali ng tao ay hindi nakikita sa mga salitang sinasabi niya, kundi sa mga desisyong ginagawa niya, lalo na kapag walang nanonood. Marcus Aurelius muli sa kanyang Meditations. Be tolerant with others and strict with yourself. Sa madaling salita, unawain mo ang mundo, pero huwag mong paluwagin ang iyong pamantayan sa sarili mo. Dahil ang karakter ay hindi aksidente, ito ay disiplina, isang araw-araw na pagpili. At kung kaya mong mamuhay ng marangal sa harap ng isang mundong puno ng panlilinlang, yun ang pinakamatinding anyo ng lakas. Kung naramdaman mong parang ikaw ang tinutukoy, hindi kita hinuhusgahan. Ang ginagawa natin dito ay pagtanaw, pagtanggap, at unti-unting paghubog ng sarili. Hindi para magmukhang mabuti, kundi para maging matatag, tahimik, mapagpanagot, tunay. Kaya ngayon, ikaw naman, alin sa 5 palatandaan ang nakita mo na sa sarili mo? At alin ang gusto mong ayusin pa? Isulat mo sa comments.
At kung gusto mong patuloy tayong magsama sa ganitong lalim ng pagninilay, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel. Dito hindi tayo nagbabalat kayo. Dito pilosopiya ang sandata at katahimikan ang lakas